Hello, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. Dito na naman tayo sa ating bagong vlogs, bagong episode. At bago tayo mag-umpisa, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, please subscribe, Mayor Digong 2.0. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong i-upload na mga video. So, ang pag-usapan natin ngayon guys is itong disbarment. Ipa-disbar nila si Mayor Digong, o si former President Rodrigo Duterte. Tanggalin nila. Gusto nilang matanggal sa pagkaabogado ang ating dating Pangulo. Love trip muna tayo. No? Di ba nakakatawa kung saan si Tatay Digong ay nag-80 years old. Saka pa nila ipa-disbar. Mga gunggong talaga, no? Bakit ba nila ipa-disbar? Bakit nila gustong mawala sa pagkaabogado si Tatay Diggs? Kasi si Tatay Digong ay isa sa mga abogado ni VP Sara sa impeachment. Kung titingnan natin, ano ba ang ipresenta sa mga nag-complain? Ano ang kanilang ipresentang mga ebidensya na ginasta sa maling paggasta kuno ni VP Sara sa confidential fund? Kasi yun naman talaga ang dahilan kung bakit nila ipa-impeach si VP Sara. Dahil dyan sa confidential fund. Mali kuno, may ginasto kuno si Inday na pera sa confidential fund niya, not 125 million. Magkano? Magkano ang confidential fund niya? 125 million. Magkano ang confidential fund ni Bongbong Marcos? Billion. Tandaan ninyo ang confidential fund ni Bongbong Marcos, billion. Kinestyon ba? Hinanap ba nila kung saan ginastos ni Bongbong Marcos ang confidential fund niya? Hindi. Yung ibang mga politiko na mayroong confidential fund, si Martin Romualdez, mayroong confidential fund yan. Lahat ng mga politiko, mayroong confidential fund. Bakit si VP Sara lang ang nila? Hinanapan nila ng butas. Bakit si VP Sara lang? Bakit hindi lahat? Lahatin na ninyo. Kasi lahat ng politiko mayroong confidential fund. Dahil niyo talaga para sa politika. Gusto ninyong sirain ang mga Duterte. Gusto ninyong pabagsakin ang mga Duterte. Pero ito tandaan ninyo, matanda na si Tatay Digong at hindi ninyo kaya ang strategy niyan. Ni ganyang mga dilawan Tingnan nyo mga dilawan ngayon. Saan na sila? Laos na. Nawala na sa sa politika. Dahil nung panahon 2019, nautso diretso sa inuduro talaga ang mga dilawan. Ngayon, kayo mga dilawan, mag-ano na kayo, magpakabait na kayo. Kasi wala na kayo, laos. Laos na. Laos na kayo. Bakit kayo na laos? Kasi si Noynoy Aquino, Ninoy Aquino, nung tinawag nilang Abnoy, hindi naman natin masabi na walang nagawa. Meron naman nagawa. Meron naman silang nagawa na kabutihan. Hindi naman lahat kasamaan. Kasi nga, sa gobyerno, kahit sinong nakaupo, walang perpekto. Diba? Pero, pagdating sa gera kontra droga, si Duterte lang talaga ang nag-ano dyan. Na maraming mga drug lord, yung mga nagnegosyo ng droga, ang iba natigok, ang iba nagsilayas sa Pilipinas. Pero ngayon, panahon ni Marcos,
nagbalikan ang mga gago. Di ba? Ngayon, dito tayo sa disbarment. Madisbar kaya si Digong? Mga gago talaga kayo, ano? Lalong magagalit ang taong bayan sa inyong mga ginagawa. Sobrang halata. Halata kayo, natakot kayo. Saan ang impeachment? Umusad na ba ang impeachment? Ilang taon kaya abutin yung impeachment na yan? Si Sara Duterte, meron na yung disbarment. Parang 3 yung disbarment niyan. Mula pa noong nanuntok siya ng sheriff sa Davao. Giano na yan siya ng disbarment. Na-disbar ba? Vice Presidente na lang si Sara. Hindi pa siya na-disbar sa kanyang pagka-abogado. Sa tingin nyo, si Digong madisbar? Mga ulul. Sino bang nag-file ng disbarment? Mga komunista. Sino ang nag-file ng impeachment? Mga komunista. Kasi sila talaga ay gipulpog. Gipulpog na sila ni Digong. Nung panahon ni Digong yung mga komunistang yan. Kaya sa pagdating sa eleksyon ngayong Mayo, bubo na lang talaga kung bubuto kayo diyan sa Makabayan Black. Yan si Franz Castro, yung sino pa yung mga rebelde diyan sa Kongreso. Kayo na talaga ang pinakabubo sa mundo pag iboto pa ninyo yung mga animal na yan. Kung ayaw ninyo magiging komunista ang mga anak ninyo, kasi yun si Franz Castro at saka yun si Raul Manuel, mga recruiter yan, recruiters ng komunista. Gawin nilang komunista yung mga anak nyo. Kung ayaw ninyong mangyari yun, huwag ninyong iboto yung mga ano na yan, terorista. Para naman sana maging maayos ang bansang Pilipinas. Di ba? Mga ulol, hindi nga uusad yung impeachment ninyo eh. Bakit? Kasi malapit na eleksyon. Ngayong February, campaign na, mga kampanya na ang mga politiko. At takot yan sila. Yung mga dyan, congressman, takot man yan magpirma sa impeachment. Kasi hindi talaga na iboboto. Hindi na sila iboto talaga. Yung mga congressman dyan sa Kongreso, wala nang botong makukuha yan sa Iglesia ni Cristo at sa QOGC. Bakit? Yung mga distrito nila, kung saan sila nakatira, wala bang mga iglesia? Wala bang QOGC? Meron. So, malaking bagay na yon. Mga ilang porsyento na rin yon makukuha nilang boto. Pero dahil nga, sa ginawa nila dyan sa Congress, malabo. Pati nga mga kandidato ni Marcos sa pagkasenator, tagilid. Tagilid talaga yan. Tingnan ninyo. So, sa tingin ko, itong disbarment na ito, tain ninyo. Hindi nga na-disbar si Sara nung nanuntok siya ng sheriff. Si Gadon, na-disbar talaga yun. Kasi, wala naman yan si Gadon. Bunganga ni Gadon, parang bunganga talaga ng babae yan yung babaeng na iniwan ng juwa, na hindi makamove on. Ganon ang bunganga kasi ni Gadon. Mas mabunganga pa si Gadon sa asawa niya. Kaya na-disbar yan. Pero si Digong, bakit? Si Digong lang ba ang nagmumura? Di ba? At ang pagmumura niya ay nagbunga ng kabutihan. Yun ang tandaan ninyo. Dahil sa kanyang pagmumura, maraming takot. Dahil sa pagsasabi niyang, pag hindi kayo umayos, pag sirain ninyo ang bayan ko, at ang mga kabataan, papatayin ko talaga kayo. Di ba? Maraming dyan, daming takot. Yung presidente niyo ngayon, may presidente ba ngayon? Parang wala eh. Parang si Martin Romualdez man ang presidente ngayon. Di ba?
Sige, sige ha, ninyo. Yung ginawa ninyo, lalo lang ninyo ipababa o lalo lang magiging wala kayong boto sa taong bayan sa ginawa ninyo sa mga Duterte. Yan ang tandaan ninyo. Itong mga ibang dyan, yung mga nag-complain, wala nang yan, wala nang pag-asa sa politika yan. Kaya sila ang nag-file ng impeachment. Kasi wala na sila sa politika, mga laos na. Wala nang pag-asang manalo ang mga yan. O diba? Kaya sila nag-file ng impeachment. Tingnan niyo yung mga yung mga may pangarap pa sa politics. Wala, hindi sila kumukibo ngayon. Po, tandaan ninyo, pagkatapos ng eleksyon, pag manalo ang mga yan, aarangkada din yung mga buang na yan. So kaya ngayong eleksyon, pumili talaga kayo. Vote wisely talaga mga kababayan. Para hindi masira ang mga buhay ninyo. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless you all.